Praise God. Maraming salamat po. At muli, magandang gabi. Magandang malamig na gabi. Napakalamig ngayon sa labas. It's been a year. Ano? Kasi nung huli tayo nagkita ay 2025. So, ngayon po ay 2026 na. So, isang taon nung huli tayong magkita. But praise God at narito tayo ngayon sa Abu Hamur, ano? Ako po ay halos kararating lang din po. Galing din po kami ng bakasyon, ano, sa Pilipinas. But it's not more of a vacation. By the way, nung nandun po ako, nabisita po natin yung ating simbahan sa Imus, Cavite. Nakapag-message tayo doon. I think na-meet ko rin sila sa Pilipinas pala nung sila ay dumating, ano, Brother Joel at yung kanyang Mrs. si Sister Jane. Nagkita kami sa airport. And of course, doon po sa Los Baños, medyo malayo sa amin kasi mga siguro 10 minutes walk yung simbahan mula sa bahay. And then I also visited, I think Pastor Abner also was there 1 week before, I think 2 weeks before, sa ating pong simbahan naman sa Davao City. At purihin ng Panginoon dahil, our church, His church, God's church is growing, which is yung tao po yun, hindi po yun yung structure, ano? Yun po yung nag-grow, yung kanya pong mga simbahan. So, tonight po, po sa ating pong tema this month, it's about the children of light, ano? Ang tinutukoy na light ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, tayo ay mga anak. But it's more of yung context doon sa ating pong teksto, sa ating verse o sa ating pong text ay magagaling sa 1 Thessalonians chapter 5, particularly chapter 5 ng 1 Thessalonians verse 5 until dun sa 6. Ano. So bago lahat, tayo po manalangin. Salamat po muli, Lord, sa gabing ito, Lord. Thank you, Lord, for bringing us once again, Lord, dito po sa inyong bahay-sambahan na sama-sama po kami, Lord, na nagpuri at sumamba sa inyo, Lord. Salamat, Lord, sa opportunity. And even, Lord, salamat, Lord, sa pagsama niyo sa amin dahil muli kami ay narito. At Lord, be with us. Samahan niyo kami, Lord, ng inyong pong banal na Espiritu. Na buksan niyo po, Lord, ang aming pong spiritual eyes, minds, and even hearts, Lord. Na marinig namin ang salitang ito, Lord, na sa iyo lamang nanggagaling. At gamitin niyo po yung lingkod, Lord, to deliver your message, Lord, according to your will, according to your way, Lord. Hindi po sa inyo, sa sarili naming kagalingan, but it is from you alone, Lord. Salamat po na marami. Ito pong dalangin sa pangalan mo sa Jesus. Amen and amen. Thank you po. Tayo po ay... So yung ating pong text ay... Sinulat ito ni Paul sa mga taga-Thessalonians, mga taga-Thessalonica. Sabi rito, but concerning the times and the season, brethren, you have no need that I should write to you. So parang, kasi alam na ni Paul, itong mga ito, na kay Lord na tinanggap na nila si Lord. Kaya parang, but inulit niya pa rin, pinaalala niya pa rin sa mga taga-Thessalonica, for you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. But you, brethren, yung tinutukoy niya, yung mga taga-Thessalonians, at of course tayo rin yung tinutukoy, no? You are not in the darkness, so that this day should take over you as a thief. You are all sons of light and sons of the day. You are not of the night or darkness. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. So, tingnan natin yung paalala ni Paul. Alam na ni Paul, even tayo alam natin na tayo yung mga anak ng ilaw o na tayo na sa liwanag na. We are already with Christ. But Paul keeps us reminding. Huwag tayong kumpiyansa. Huwag tayong papetiks-petiks. Sabi niya rito,
Nakakala nila, for when they say peace and safety. Ito po ay ang context ito nanggaling din sa sabi dun sa mga even mga scholars or Bible scholars, commentaries that ito po yung parang prophecy ni Daniel, di ba? At ni Ezekiel na akala natin meron ng kapayapaan sa mundo. Marami tayong narinig, di ba? Yung mga magkakasundo na si bansang ito tsaka si bansang ganito. Kaya magkakaroon ng kapayapaan sa mundo. Pero sabi ni Paul, peace and safety, then sudden destruction. Pero ang context ni Paul dito, kung maalala po natin sa previous chapter, tinutukoy niya rito yung rapture. Prior sa dun sa total destructions o yung pinapakita rito yung galit ng ating Panginoon dun sa mga unbelievers. So, pag nakarinig tayo ng nakakita, alert, ano na ang gagawin natin? Especially sa atin sa Pilipinas, Even here recently we experience, 'di ba, may mga even fake news nga na alert o magtago kayo dun sa inyong the first time naranasan natin lahat tayo. And I remember we were also I think here was also a prayer meeting, And mas malapit kayo rito, dun sa insidente. Mas dinig ninyo yung mga fireworks na yon. Medyo malayo kami. But, we're worried kasi maliit lang tong bansang to And when we saw alert, tayo talagang meron tayong mga kapatid, Ang sabi niya, nag-iimpake na sila ng dami-dami. Sabi ko, kung talagang may gulo, baka nga kapatid, chinelas mo, maiwan mo, yung pa kayang bagahe mong inimpake, di ba? Kasi ganun tayo We are so worried dun sa mangyari sa paligid, dahil nakalimutan natin, we are so focused dun sa incidenting mangyari sa atin, dahil sa takot. Pag meron tayong nakitang mga warnings, volcano alerts, especially yung mga taga Bicol or sa bandang Negros, may mga active volcanoes dyan. Even sa Taal, nandun yung ating pagiging alerto. Meron rin tayo dun sa mga, ngayon may bagyo na pumapasok sa atin, ganun din ang ating reactions or yung ating gagawin, medyo alerto tayo. Pero paano pa sinabi na breaking news alert, rapture is imminent. Jesus Christ is coming soon, be ready. Nako! Tagal nang sinasabi yan Ilang taon na, mag-2,000 mahigit ng taon, wala naman nangyayari, di ba? Ganun tayo ka-relax. And even in fact, I have read, sa mga last year, may tawag doon, predict ba or nagsabi na babalik or darating ang Panginoong Jesucristo September, I think 23. Yung date na binigay. Meron, ang ginawa nila, alam niyo po sa bandang West or sa US, meron, matindi yung betting, alam mo yung dami, di ba, itong balita, yung mga NBA coaches, players, ang daming nakulong. Mahilig sila magsugal. And they even put a bet or pumusta sila. Ginawa nila, nilagay nila sa betting odds na pupusta siya na hindi darating ang Panginoon. Ginawa nilang pumustahan ng ating Panginoon kung darating o hindi. Of course, hindi dumating ang Panginoon. Alam niyo po, nanalo siya ng $3 million Nanalo. Pero at the end of the day, actually talo siya, di ba? Kasi pag inantay na ang kanya is hindi darating ang Panginoon, hindi kasi natin pwedeng gawing gamble or hindi natin pwedeng ipusta yung ating kaligtasan or ang even nating kaluluwa. We cannot. And we should not take a gamble. Kaya nga pero ang sabi ng Panginoon, sabi dun sa word of Matthew 24:42, for you do not know what the hour your Lord is coming. Walang nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi niya kasi, mga anak, ako'y darating next week. Anong gagawin natin? No, we will get ready, di ba? Maghahanda tayo. Darating na ang next week So maghahanda tayo. Unfair doon sa ating Panginoon na ano yung ginawa niya para sa atin. Tapos maghahanda ka lang in 1 week.
or even last minute. Merong mga last minute na mga kaluluwa na nasave. Yes. Because that is the promise of our Lord Jesus Christ. Pero kung sasadyain natin, next week pa naman meron pa akong time Kung tayo, meron tayong, sa Spanish ang tawag nila, yung mañana habit or procrastination ba tawag nila doon sa English? Na meron pang bukas, para tayong si Ray Valera ba yun? Lagi nang may bukas pa, no? Yun ang ating motto ba sa buhay, may bukas pa huwag nating antayin. Yung bukas pa. Because sabi ng Panginoon, wala nakakalam kung kailan darating ang Panginoon. Kailan ang rapture na mangyayari. Now, may nagtanong sa amin, sa ating mga kapatid, na kasi naging topic namin is about tribulation. Alam natin yung buhay during the tribulation period ay mabigat, di ba? So, ang thoughts is, ito yung gagawin ko during the tribulation period. Pero mga kapatid, wag yun ang ating antayin. Bakit natin antayin yung tribulation? Taghirap yun. Kapigatian. Sa rapture, yun ang ating target. Yun ang goal natin. Na pag dumating ang Panginoon sa alapap, kasama tayo. Ang sabi ng Panginoon, I will come back for the church. Not for the structure, but for the church. Who are those church? Tayo. I will come back for the church. Isasama niya. At tignan natin yung timeline dito sa bagong timeline, tignan natin, sabi ng Panginoon, ito yung mga nakikita at narinig natin ngayon, ng signs of the times and the end of age. Di ko na babasahin yung buo, pero meron ditong sinabi na many will come in my name, saying, I am Christ. May narinig na kayo niyan? Siya raw ay anak ng Diyos. Hawak niya ang remote. Kaya niyang magpalindol. Gusto niyong matigil ang traffic sa EDSA? Pipindutin niya ang remote dahil anak siya ng Diyos. Yun yung mga claiming, deceiving. Tapos meron tayong ito. You will hear wars and rumors of wars. Di ba? Madalas na natin narinig. Na, ito, may gera na to. Meron, I think 2019, bago mag-pandemic, merong bali-balita na susugurin nga ito. Ang testimony niya, gusto niya nang umuwi ng Pilipinas kasi natatakot siya These are the rumors of wars. Nation will rise against nation. At nangyayari din to. Kingdom against kingdom. And there will be famines. Itong pestilence, naranasan natin to. Hindi madali ang buhay, di ba? During the COVID time. Earthquake in various places. Last year, di ba? Halos iba't ibang lugar sa atin sa Pilipinas. Halos araw-araw, linggo-linggo, may mga ganitong pangyari. But still, hindi pa natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Ang sabi lang niya, be alert, be ready, be sober. Anytime darating ang ating Panginoon. At tignan natin ito, panoorin natin itong, ito po, patungkol po, ito po ay galing sa isang pelikula, no? Kung hindi nyo pa napanood, maganda panoorin nyo ito. Kaya, ginawa natin yung title po ng pelikula, Left Behind. Pero tayo sa ating mga kapatid, sa ating mga anak ng Panginoon, huwag tayong magpaiwan. Tignan natin yung context, no? Yung movie, ang gist ng movie is about rapture. Though hindi siya talagang total, pero meron doon yung konteksto. Nakita natin, merong chaos. Diba? Kagulo sila. Kahit na yung iba, nagluluting na yung mga nagnanakaw. Yung iba, even na sa plane, mga nawala yung pilot, nawala yung katabi. But kung hindi natin alam ang salita ng Panginoon, tingnan natin yung reaction ng babae. Hindi niya alam, because ang tinuro sa kanya ng kanyang ama, sabi niya, the God that my father taught, hindi yung ganitong God. Kasi half-half ang tinuturo natin sa ating mga kapatid, sa ating mga anak. Yes, God is loving. God is love. Pero God is also a God of wrath. Yun ang dapat natin na ipaintindi sa ating mga sinisharean. Kasi kung puro God is love lang, marami ding church
aram natin, maraming mga twisted o distorted na gospel because God is love daw. And even the preacher, si pastor, I know the word, sabi niya, pero naiwan siya sa rapture. Kulang. Huwag po nating sabihin na kahit pa araw-araw tayong sumisimba, araw-araw tayong nagtatites, araw-araw tayong nagdadasal, pero wala talaga sa puso natin ang ating Panginoon, you will be left behind. Sabi dito sa book of Matthew, then 2 men will be in the field, one will be taken, and the other will be left. Yun talaga ang mangyayari kung talagang wala tayo kay Lord. Maiwan at maiwan. The 2 women will be grinding at the mill, one will be taken, and the other will be left. Watch therefore, for you do not know what the hour your Lord is coming. Tingnan natin yung biblical timeline. Yung kanina, yung rapture, binanggit natin. Mabilis lang ito. Rapture. During the rapture, di ba na sa 1 Thessalonians chapter 4, ang ating Panginoon ay hindi po siya bababa sa lupa. Nasa lapa pa lang. He will meet us. Ang una ay yung mga namatay na. Nauna, yung mga namatay na kay Kristo. Yun ang maunang mabubuhay with a glorified body. Okay? Yung mga naiwan, doon po tayo pupunta sa rapture. Tayo po ay maglalaho. Sabi doon sa Bible, in blink of an eye. Ang sabi doon sa blink of an eye, it's around 0.001, I think, seconds. 100 milliseconds. Bilis, ano? Ganun, no? Yung nakita natin illustrations kanina. Then during the tribulation period, ito po yung 7 years, no? Kaya wag natin pangarapin. Wag natin pangarapin tong taon na ito. Kasi dito po, merong deception at yung kalahating ng 7 years, merong torment o yung great tribulation, yung kapigatian. And then during this time, meron pong judgment seat of Christ, which is bibigyan tayo ng reward. Ayon dun sa ating mga ginawa para kay Lord. Yun po yung reward na meron. That is where yung sinasabi na ang ating Panginoon, I will come for the church. Lahat po yun during the rapture. Kasama yun, yung mga namatay na at yung na kay Lord, na buhay pa, na siyang susunod. No? And then, second coming. Ang sabi ng Panginoon, sabi dun sa Bible, kung paano siyang umakyat sa langit, ganoon din siyang babalik. Glorified body siyang umakyat, babalik din siya ng ganoon. Then there will be a battle of Armageddon. Now, during this time, yung pagbalik ng Panginoon, pabalik na sa lupa, sa earth. Kasama niya ang mga believers na glorified bodies na. Kasama niyo na rin yung natural na body ng tao. Magkasama yon. And this period, tinatawag nilang millennial reign. Ito po yung 1,000 years na walang gulo. Sabi ang description nga sa Bible, kahit nga yung leon, ginagawang pet, kalaro ng bata. Yung ahas, hindi na siya wild o hindi na siya mabangis. Kasi dito sa panahon nito, nakakulong o nakalock si Satan. But after that 1,000 years, Satan will be released. And then comes the white throne judgment. And Satan and sinners cast out in the lake of fire, dun sa impyerno. And that is called yung second death, eternal death. And yung mga believers will be in new heaven, at yun po yung eternal life na meron tayo. So yun po yung pinaka-biblical timeline. No? Again, I repeat, wag natin pangarapin kung maaari. Kung hindi lang maaari, wag talaga. Ang goal natin is, kung abutan natin ng rapture, kung hindi, ngayon pa lang, of course, yan rin natin. Kasi i-rarity ka rin ni Lord eh. Di ba sabi niya, after nang tayo ay, pag na kay Lord tayo, namatay tayo na kay Lord, kasama tayo dun sa unang magkakaroon ng glorified body. Ang tawag po rito sa pag-aaral na ito ay
eschatology. Eschatology refers to the concept of the last things. Yung last days, immortality of soul, rebirth, resurrection, migration of soul, and the end of times. Ito po yung tawag nila sa pag-aaral na yan. So, meron mga iba, ayaw nilang pag-aralan kasi maraming mga iba't ibang pananaw. Merong di naniniwala sa rapture, meron nga mga, even panahon ni Kristo, di ba, may mga grupo na hindi naniniwala ng life after death. They don't even believe. Yung grupo ng mga Sadduceo, hindi naniniwalang may buhay, no? A life after death, eternal, yung namang mga Pariseo, naniniwala na meron nun, pero hindi sila naniniwala kay Kristo. So, medyo kulang. Kaya tayo mapalad tayo mga hintil na talagang we're so blessed, Now, there are different aspects within the eschatology such as rapture and second advent. Sabi ko kanina, yung rapture ay prior. Yung ang ating Panginoon ay nasa alapaap, yung second advent or yung second coming, babalik talaga ang Panginoon dito sa lupa. Rapture comes from the word rapturo in Latin means, rapturo in Latin, in Greek, harpazo, which means caught up. Kaya natin sinabi kanina, sabi dun sa 1 Thessalonians, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first, yung banggit natin kanina, and after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Yan po ang ating, kung abutin natin yan po ang ating goal. Kaya we should not be, huwag tayo magpaiwan, don't be left behind. Now, the difference between rapture, nabanggit natin kanina, rapture and the second advent, rapture involves catching away of believers. Yung caught up in the air before the tribulation begins. Kaya sabi ng Panginoon, Jesus comes back for the church. Yun yung rapture. The second advent involves Christ coming down to earth after the 7 years tribulation. Yun yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kasama tayo. Tayo yung mga pulis. Tayo yung mga warriors ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Gusto niyo ba yon? O gusto niyo dito lang tayo? Jesus comes to earth with His church. Kanina, comes back for the church, and Jesus will come back with His church. Kasi ang reality, sabi nun kanina, bakit kailangan gawin, sabi dun nung babae, tinanong niya, to protect us. To be taken out of harm's way by our Savior is comforting to us. Kasi yun ang mahirap Ngayon pa lang, di ba? Ngayon nga, even we are with Christ, hindi naman nawawala sa atin ng trials, hindi nawawala yung mga pains. Meron po kaming ating pong kapatid sa Alcor. She joined us September last year. When we were in vacation, nabalitaan ko na siya ay na-hospital. But she was a cancer survivor. But bumalik yung kanyang cancer. December 23 po, pumanaw siya. Malungkot, di ba? January lang pala. Sorry po. January siya pumanaw, yung ating kapatid. But you know what? Ang malungkot dahil wala na yung ating kapatid na yon. Pero masaya tayo dahil alam natin kasama na siya ni Lord. At during those period, from September to December, bago kami nagbakasyon, meron po kaming baptism. And she declared publicly na si Jesus Christ ay ang kanyang Savior through the baptism. At tinanggap niya ginawa niya yung baptism. Kahit siya po ay yung gumagano na kasi nga medyo mahina na ang immune system niya Pero hindi niya, kahit sobrang, hindi pa masyadong malamig noon, ang November. Pero ginawa niya yon dahil sa pagmamahal niya kay Lord at alam niya, darating pang panahon. Ngayon, wala na siyang pain. Amen? Kaya isa yun sa mga reasons, bakit napaka-importante sa atin, yung itong rapture o yung why are we studying it? Why are we, yung goal natin na mapunta sa rapture, tayong lahat, kung abutan natin yun.
Now, sabi rito sa 1 Corinthians, sabi niya, "Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and you which you have taken your stand. By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you have believed in vain." Kung hindi natin yun panghawakan, yung gospel na tinuro sa atin, ano? "For what I have received," sabi ni Paul, "I passed on to you as the first importance that Christ has died for our sins according to the scriptures. For that He was buried," hinighlight ko yan, "and that He was raised on the third day according to the scriptures." Ito po yung ingredients ng gospel. Kung wala po yung tatlong yan, pag may nangaral po sa atin at hindi yan kasama, or wala, isa dyan sa mga nilagay ni Paul, then they call it a distorted gospel. Huwag po tayong magpadala. Marami po niyan. Marami, especially po, naranasan na sa Pilipinas na ang dami. Ang galing nila especially pag tayo ay masyadong na-amaze dun sa how they recite or how they utter the word of God. But kulang yung ingredients. Jesus who died and rose again will come again. His death, burial, and resurrection offer eternal life. These are the ingredients of the gospel. Other than that, mag-ingat po tayo mga kapatid. Now, bakit yung kanyang pagbabalik ay fulfillment of His promise? Sabi niya, "I will come back and take you to be with me that you also may be where I am." Sarap ano? Di ba? Kung nasa ng ating Panginoon, andun din tayo. Bakit natin importante? Because rapture will bring resurrection. Rapture will bring recovery. Nabanggit natin kanina, paano recovery yan? And rapture will bring rewards. So, number 1 pala, intro pa lang pala yung kanina. Rapture will bring resurrection. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 52, "Listen, I will tell you a mystery. We will not all sleep, but we will be changed in a flash, in a twinkling of an eye, as the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and he will be changed." Changed to what? Glorified body. Rapture will bring resurrection. Napaka-importante because if yung meron, di ba, may sabi ni Paul, kung ang ating pong belief na walang resurrection at hindi nag-resurrect ang ating Panginoon, yun ang ating paniniwala or yun ang ating yun ang teachings, sabi niya, your faith is futile. Yung inyo pong tinuturo, even yung kung ako nandito nagtuturo ng ganyan, na walang resurrection, then we are still in sins and useless. Walang kwenta yung ating magiging faith. Akala natin ay okay na yun, no. Yun ang sabi ni Paul. "But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can someone of you say that there is no resurrection of the dead? If there's no resurrection," ito yung sinasabi natin kanina, "of the dead, then not even Christ has been raised. Then, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those who are also have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are all people most be pitied." Kawawa tayo. "But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep." Kaya napaka-importante yung teaching na ang resurrection, nag-resurrect ang ating Panginoon. Now, pangalawa, yung importance ng resurrection of the believers, like I said kanina, sabi rito, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. For since death came through a man, kanino yun? Kay Adam. Yung sin, ano? The resurrection of the dead comes also through a man. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan niya, yung resurrection po ay nangyari. Siya po ang una, the first fruit of. "For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive."
But each in turn Christ, the first fruits. Then when He comes, those who belong to Him. And also it will give comfort sa atin, yung mga nawala sa buhay. When I was in Davao, ang purpose doon that they were celebrating their first year anniversary, kaya ako nandoon nung January. Isang taon na ang Davao. Praise God, di ba? Naka-isang taon na ang Davao. But you know what? When I went back to Manila, sabi ko, I hit two birds in one stone. Kasi nakapag-celebrate, and then I didn't, it was not planned, no, hindi nakaplano. Yung mga kapatid ko po from Zamboanga City, from Cebu, and I have one sister also in Davao, na kami po ay nagkita-kita. And isang beses lang kami nagkita during the Sunday worship service, and I invited them. And actually, their plan was to go home back at Saturday. So sabi ko, umattend kayo, meron kaming worship service. Of course, hindi pa sila, na-sharean ko na sila dati, but they're still not, but we continue praying. During that worship service, nagtawag ako ng altar call. And they responded dun sa katawagan ng ating Panginoon. Hindi sa akin, but they responded to the Lord. And kaya sabi ko, I was hitting two birds, in one stone. Pero nung pag-uwi ko, normally, pag kami bumibiyahe, dadala ko ng sasakyan sa airport, pinapark ko. Kailang mahal pala ang parking sa airport. 600, ilang 5 araw, 3,000. Sabi ko, meron namang Grab. Grab. 1,200 lang babayaran ko. And nung sumakay po ako ng Grab, yung driver, at first we were talking, tao pagdating sa politics, government issues, flood control, ang bilis ng conversation. I didn't notice, napunta yung usapan namin sa Panginoon. Maybe really the Lord lead us there. Mga kapatid, pagdating namin sa bahay, sa Los Baños, from Naiya Airport to Los Baños, I offer him si Christ. Kung paano in-offer sa atin ng libre si Christ, in-offer sa kanya. And he accepted Christ as Lord and Savior. And that was 3 birds in one stone. Nagkita uli kami, siya ang sumunto sa akin, ay naghatid sa airport, pabalik dito. And nung, akala mo, para kaming matagal lang magkaibigan pero 2 beses pa lang kami nagkita. Kasi nung papasok na ako sa immigration, ay papunta na sa yung boarding, nangingilid ang luha. Parang best friend, sabi, sir, pwede ba tayo mag-selfie? Sabi ko naman. Parang kami mag-best friend. Ganun po kumilos ang ating Panginoon. Kaya wag po natin pigilan ng banal na Espiritu pag sinabing, share this sa inyong kapatid. Hindi mo man kilala mo kapatid mo, go ahead. Kasi yun po yung goal natin. Kung nawala sila, sinasabi rito, it's give us comfort when we lose our loved ones. Kasi pagdating ng panahon na tayo ay, during the rapture, makikita natin sila magkikita tayo. Tayo ay mga kapatid na sa ating Panginoon lahat. Sabi nga dun sa Bible, di ba, hindi na tayo, sa Book of Matthew, hindi na kayo mag-asawa. Magkakapatid na lang tayo lahat sa ating Panginoon. And we will be there, worshiping every day. Yung ginagawa natin dito, practice lang ito. Rapture will bring recovery. Katulad na banggit ko kanina, ang pangalan po niya ay si Sister Nenette. She was suffering from pain, physical pain. Kung tayo po ay namatay bagong rapture, all those pain will go away. Wala yan. Makaka-recover tayo because we will be glorified body na tayo. We will be changed. Hindi na tayo maghihirap. Wala nang kapigatian, wala nang kahirapan. Yung po Bishop, may mga sakit-sakit natin, di ba, sa tuhod, sa mga wala yan. Matatanggal yan. Ang description nga, Pastor Clint, magkakaroon ulit tayo ng buhok. Sigurado yan. Ibabalik ni Lord yun lahat.
pwedeng long hair na rin, no? Ganon ang ating Panginoon. Ganon ang kanyang promise sa atin. Kaya huwag tayong magwo-worry sa ngayon. Yes, kasi nandun yung thoughts natin na lagi tayong nag-aalala sa ngayon, sa physical status natin. But our goal is, sabi nga tayo temporary lang dito, bakit yun ang magiging goal natin? We will be like Christ. Yun ang promise niya sa atin. Magiging kapares tayo ni Christ. Kung paano nga si Christ naging glorified, ganun din tayo. So that, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that what we are, the reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, sabi niya, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. That's the promise of Christ. The same context to, no? At yung pangatlo, the rapture will bring reward. Nung nabanggit natin kanina, during the tribulation, yung during tribulation, may kapigatian na nangyari. Yung mga naiwan. Pero yung mga na-rapture, at saka yung mga namatay na ni-raise, binuhay na muli ng ating Panginoon, bibigyan tayo ng reward. We will be given reward what? According to what? Look, I am coming soon. My reward is with me. And I will give each person according to what they have done. Of course, ang ating Panginoon ay fair. He's a fair God. Kung tama lang na last minute tinanggap mo ang ating Panginoon, ang reward mo ay makarating ka sa langit. Praise God, yun lang yung pinaka-reward mo. Pero kung ikaw ay 20 years na po akong Kristiyano, 20 years na po akong naniniwala kay Lord. Sabi nga nila, meron ako napikitang memes Kristiyano daw Instead na Christian, Kristiyano ba yun? Kristiyano. Kasi hindi na tumubo Naging bansot daw Mga kapatid, meron po tayong mga dapat gawin. Kaya nga sabi niya, I will give each person according to what they have done. Kung yung tama lang ang ginawa mo, tama lang din ang reward ng Panginoon. But God will still reward us. But huwag tayo makontento. Di ba? Sa ating trabaho, hindi nga tayo nakokontento dun sa sakto lang, di ba? Gusto natin may konting, hindi lang sakto. Yung iba nga, mismo Size pala ng soft drinks yun, mismo tsaka sakto. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ito yung sabi ni James, Yes, meron tayong mga trials, merong mga paghihirap, merong mga testing sa buhay. Pero we should be persevering. We should persevere. Hindi tama, hindi yung, di ba, yung sabi nung kanina ng babae, sabi niya, hindi naman ito yung God na tinuturo sa amin. Iba yung God na tinuro ng tatay ko Hindi ganito yung sinabi niyang God Like yung ating mga kapatid na doon sa Davao po, yung mga kapatid natin doon, meron silang isang sinisera na isang lugar. Ang tawag nila doon ay bangkeruhan. Pastor Romel? Ang tinanong ko, ano yung bangkeruhan? Yun po ang Tondo ng Maynila. Pero hindi po sila tumitigil. Talagang yung mga karamihan doon, mga nanay, no read, no write. Pero tinatsaga nila. Tayo, merong sometimes, elite ang isip. But we are not doing something para kay Lord. Parang tama na sa atin. We are content on what we have. Ang ating Panginoon, that's part of our trial Minsan, meron tayong struggle, di ba? Sa pag-share. Parang, hindi ko kaya ito, Lord Si Moses, utal-utal yun Di ba? Hindi po natin kaya kung tayo lang, kung sa sarili nating lakas, hindi natin kaya. Ito po ay ibibigay sa atin ng ating
Kaya nga nagpadala ang ating Panginoon, di ba? I'll give you the Comforter, I'll give you yung Holy Spirit para gumabay sa atin. Because the Holy Spirit, when the Holy Spirit will fill us, in feeling of the Holy Spirit, then there will be empowering from the Holy Spirit. Empower na tayo sa pag-share, sa gawa ng mga ministry, gawain para kay Lord. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also those who have longed for His appearing. Ito po yung reminder ni Paul, ano? Kaya ang natin is, let's live in anticipation of that coming day. Patuloy tayo, continue live a holy life. Hindi madali. Hindi po madali. Ang dami na nating narinig na mga even preachers, kung naalala niyo po si Sakaria, Rabi. Di ba? Ang daming nung mamatay siya, saka palang lumabas yung mga issue. So wag po natin. Wala po, at the end of the day po, yung pong pagbabasa ng Bible, yung growth natin, hindi po nakasalalay kung sino tayo dito. Hindi nakasalalay kung sino nagturo sa atin. Nakasalalay lang po yun sa salita ng Panginoon. Our growth is yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kung paano tayo makikipag-usap sa Panginoon. Kung paano natin, kasi the Lord will reveal us. Hindi tayo lalago dahil ang galing ni pastor mag-preach. Ayun pala, more of intellect. No? Hindi po yun. This is the message which we have heard from Him and declare to you. God is light, and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, sabi ni John, sa book of John, we lie and do not practice the truth. Sinungaling tayo. Sabi natin, ako'y naniniwala kay Christ, pero you're walking on the other side, on the opposite side of Christ. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Amen? Sabi ni Blaise Pascal, kilala niyo po si Blaise Pascal? Doon po sa mga mahilig sa physics. Siya po yung, kanya yung unit, ano? Yung Pascal. Pascal is, ano yun, Pastor? Chemist. Ha? Pressure? Pressure ba ang Pascal? Kilopascal, ganyan. Sabi niya, if I believe in God and life after death, ito po sa quote niya, and you do not, if there is no God, we both lost when we die. Agree sila? Agree tayo doon? Kung naniniwala siya sa Diyos at life after death, tapos yung isa ay hindi naniniwala, and if there's no God, we are both at loss. However, if there is God, you still lost and I gain everything. Kaya po hindi po lahat ng scientists ay hindi po atheist or hindi Scientologist ba tawag doon? Or hindi sila naniniwala kay Lord. Marami po. Einstein, Pascal, at sabi pa niya, isa pa niya sinabi, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing. Wala. But only by God, the Creator, who made known through Jesus. Naniniwala rin siya kay Kristo. There is a God-shaped vacuum in our heart na hindi kayang punuin ng kahit sino. But only God, that Creator, made known through Him. Tayo po tumayo. Lord, salamat po muli, Lord, sa inyo pong mga salita. Salamat, Lord, sa message ninyo. Kayo po ang nagbigay sa amin, Lord. At Lord, tulungan nyo kami, Lord. Turuan nyo kami, Lord, na maging laging handa, Lord, dahil malapit na ang inyong pagbabalik, Lord. With all these signs na amin po nakikita sa aming paligid, hindi po namin alam, Lord, kung kailan ang saktong
oras na dating nyo. But Lord, tulungan nyo kami, Lord, na handa ang aming mga puso, that we will always be holding on to you, holding on to your word, to your promise, Lord. That when you come, isasama nyo kami, Lord, sa inyong kaharian, Lord. Salamat sa pangakong ito. Salamat sa pagmamahal na inyo pong ipinagkaloob sa amin, Lord. Thank you, even for the life you gave for us, para po kami, Lord, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat na marami. Ito po ang dalangin sa pangalan ko ng Jesus. Amen and amen.